Chair, so far, anong assessment mo sa parade? Sa dami ng taong pumunta. Well, sa dami po ng tao, masasabi po natin na very successful itong Parade of the Stars. Sa simula pa lang ay napakakapal na ng tao at sa aming po monitoring ay sa lahat po ng dadaanan ng parada ay napakakapal na po ng tao. So, insofar as this parade is concerned, masasabi ko po na successful, lahat po na naglalaki ang artista ay dumalo, excited, at nakita niyo naman po siguro yung picture taking kanina. Mahihirapan na po siguro tayong mag-assemble ng ganong karami at ganong kalalaking artista sa isang lugar at sa isang okasyon. First time kasi na malaki yung stage eh, malawak talaga eh. So, masasabi ko po nga na so far successful, barring any unforeseen event. Mamaya po terminate po yan sa matatapos po yung parada sa Central Post Office at magkakaroon po tayo ng music fest dyan. Marami pong mga artist na magpe-perform at yan po ay pangungunahan ng sikat at magaling na si Bamboo. Dahil nalagpasan na yung milestone year, may magbabago na sa MMFF next year. Kumbaga parang evolution. Well, we'll go back to the drawing board. Pag-isipan pa namin, kung nakita nyo naman siguro naiangat natin sa ibang level itong MMFF. Sa line-up pa lang ng pelikula, sinasabi nila na isa na siguro ito sa pinaka magaganda yung line-up in recent memory. So, pag-iisipan pa po natin yan kung paano pa pagagandahin, palalakasin, at i-improve po ito pong Metro Manila Film Festival. Chair, parang taon-taon, lagi may issue, lagi silang may complaint, lagi may... Well, hindi po paano ko kaya makontrol? Hindi po kumpleto ang MMFF kung wala yung wariga. Part na po ng celebration niya ng MMFF. Siyempre, hindi naman po lahat kaya namin please. Pero asahan po nila na we'll keep on improving para po matugunan niyang mga ganyang reklamo at ma-address din po para everybody happy rin. Kamusta na po yung Manila International? Matutuloy po ba yun? Well, nasa preparatory stage sila kasi medyo nag-concentrate ako dito sa 50th. So, hindi ako masyadong nakapag-participate daw sa preparation nila. Anyway, that's in LA. So, yung preparation doon sa site nila. So, dito muna ako, tatapusin ko muna yun. So, hindi mo pakikialaman ng MMDA? Hindi naman sa hindi pakikialaman. Sinusuportahan naman po natin. Siyempre, yung preparations po, mainly nasa kanila. Dahil wala naman po tayong presence doon sa LA. Meron ng host city for the next year na pili? Wala pa po. So, paano yung Summer of Men Festival? Well, tatapusin lang po namin itong 50th. Then, pag-uusapan po namin yung with the Execom kung paano po yung gagawin. Kasi out of 31 finished films, 26 po yung, alam niyo naman, hindi nakasali. So, from that alone, kayang-kaya pong bumuo ng another festival. Pag-usapan lang po namin, medyo papahinga muna siguro kami ng konti after tapos itong 50th, then siguro po pag-usapan kaagad namin. Meron nang mag-host at line up ng performance para sa awards night? Meron na po. Hindi ko muna po siguro i-reveal para tapusin muna lang po natin itong parada ng mga artista. Same pa rin po na hindi niyo po na i-disclose ang box office result? Yes, hindi. Kasi unfair doon sa mga iba na nadi-discriminate sila. Lalo-lalo na yung medyo may naman natin na mayroong mahina sa takilya. So, pag ganon kasi di-disclose mo yun, lalo silang nada-down at hindi naman ibig sabihin na mahina sa takilya, hindi maganda yung pelikula. As I've said, magaganda po talaga yung pelikula natin at kailangan po bigyan natin ng equal opportunity para mapanood ng ating mga
paano yung mga posibleng magpirata, magpakalat sa ano? Nakahanda na rin ba? Well, magko-coordinate po tayo sa PNP, NBI, sa Anti-Piracy Council, at ganoon din po sa mga sinehan. Kasi kalimitan naman po ng napipirata, since hindi pa naman ito pinalalabas sa iba, ay pinipilm sa mga sinehan. So, kailangan po step up din yung mga sinehan para po mahuli itong mga namimirata po na ito. Siguro pag-isipan po namin, if ever po na may kukulang kaso naman po yan, pag-isipan po namin, I'll discuss with the SEAP, baka siguro pwedeng mag-offer kami ng reward kung katabi mo, nakita mo na nagpi-film, isumbong mo, pag nahuli, idemanda natin para po madala. Kasi kung hindi po tayo, wala po tayo maipakulong, alam niyo naman, hanggat makakalusot, papalusot. So, siguro papag-usapan namin sa SEA yung pagbibigay ng reward kung sakali kung may mahuli ng pipirata. So ano po tingin nyo dun sa lopsided na distribution daw ng mga cinema sa NBS? Nakipag-usap po ba sila sa... Ganito kasi yan, ang Metro Manila Film Festival naman, sa pangalan pa lang, Metro Manila lang talaga yung control namin supposedly, which is composed of around 60% na ng mga sinihan. Pero with the concession with the SEA, ipinaubayan na rin sa amin para maging lahat ng sinihan sa buong Pilipinas ay ipalabas exclusively ang mga pelikula sa MMF. Yun lang, ang ni-request kasi nila, yung mga major cities lang na maraming butas sa mga sinihan ang isama sa raffle. So yung mga island province na may maliit na mall na isa, dalawa yung sinihan, syempre nire-request nila na hayaan na sila na magpalabas ng gusto nila kasi ang katwiran nila all year round halos hindi kumikita yung sinihan nila. So ito lang yung pagkakataon nila na kumita. So pinapalabas po nila yung tingin nila na makakabawi sila. Kaya yun po ay hinayaan na namin. Ilan areas lang naman po yan, pero yun nga, pag pinagsama-sama mo kasi medyo marami sila. Around siguro mga 10-20%. Siyempre, yung choice nila, umiikot lang sa 2-3 pelikula. Kaya yun, ang mas marami talaga lumalabas. Well, siguro pag-isipan po namin yun kung paano nire-remit na hindi rin naman po maapektuhan yung negosyo nitong ating mga sinihan. So, they also have to understand yung side ng theater. Yung side ng mga theater owners. Kaya po never pwedeng pursue yung summer? Well, siguro by January, early February, pag-usapan po na. I-discuss namin at pagpapalala. Kung hindi ka chairman, ano una mong pelikulang panoorin? Ay, parang pinapupron. Wala pa po ako napanood. Hindi kung hindi siya chairman. Siya nakakahiya naman sa ibang nakakahiya sa siya. Wag na lang po. Lahat naman sinuportahan niya. Kaya, nag-attention sa lahat ng press. First Kaya time mo nga ba yun, di ba? first time ko po ginawa yung umattend ng press con or ano. In fact, marami po nag-imbita sa akin ng premiere. Hindi na ako pumunta kasi pag may pinuntahan ako isa at meron ako hindi na puntahan, kailangan panoorin ko lahat. Alam niyo naman, marami rin po tayong trabaho, lalong-lalo na po yung traffic pagkapaskuhan. Kailangan po natin pagtuunan ng pansin din outside itong MMF. Chairman, napansin ba kayong trend sa mga isinaling pelikula ngayon na pwede niyong bigyan ng tip yung mga sasali na filmmakers next year? Well, wala naman po eh. Siguro dahil kumita yung Rewind. So may mga family dramas po tayo na magaganda. Pero hindi rin naman po lahat kasi may dalawa tayong horror. For the first time in several years, meron tayong talagang hard action movie. Meron tayong dark movie sa Uninvited, di ba? So, si Vice Ganda, comedy drama, si Big Soto, historical drama. So, iba't iba naman po. So, parang taon-taon naman walang definitive formula. Ano
ba na Chair ang target ng kita this year? Like, Well, 1 so billion far, last cash year, di ba? 1.2. 1.2. So, hopefully, ma-match or ma-surpass. Pero ako nga, lagi ko sinasabi yan, instead na may isang runaway winner, mas gusto ko po kumita lahat ang mga pelikulang kalahok. Dahil bakit? Kapag ganun po, mas magiging mabuhay yung industriya, marami pa rin susugal o tataya sa paggawa ng pelikula, particularly sa MMFF, knowing na pag nakasali sila, ay kikita sila at hindi malulugi. Plus bonus yung maibenta nila sa streaming platform ng mas mahal yung kanilang pelikula. So, ako po, yun ang hino-hope ko rather than ma-break yung record. Pero for the first time kasi last year, sa MMFF nang galing yung pinakamalaking pelikula, di ba? I think first time nangyari yun, Yes, di ba? before na break ng Lola. Before the break, sana Well, yun nga, instead Baka na may naman. runaway winner, sana kumita lahat. distribute. Kung papipiliin ka ng dalawa na pinakamagandang float, may makipili ka na ba? Ayan na. Sino ba ang best Dalawa. float? Ayan na naman. Dalawa float na lang. Well, kasama po ako sa mag-judge ng floater, so hindi ko na po sasabihin. Pero may mapipili ka bang dalawa? Marami pong maganda, halos lahat naman po magaganda. Yung iba mas simple, yung iba mas elaborate. So, tingnan po natin. At mahigit pa sa 200,000 pesos na premyo yung ginastos ng iba. Tingin ko so. Yes. So, paano nyo, ay last ko, paano nyo sinisigurado yung credibility ng pagpili ng mga nananalo sa gabi ng parangal? Kasi Well, doon usually, di ba, yung chismis na Well, so far naman, sa last 8 years na involved ako sa MMFF in different capacities. So far, wala naman pong controversial regarding awards. Ang ginawa po kasi namin dyan, kumukuha po kami ng iba't ibang experts. Bihira yung inuulit namin yung mga jurors. Tapos, aside from experts, cinematographers, scriptwriters, directors, producers, musical scorers, iba't iba po. all new lagi halo. Lagi pong may experts. Tapos hinahaluan po namin ng common na tao. Academician, some government officials, para po maging balance. Kasi baka naman po masyado tayong maging technical na hindi na natin na take into consideration yung pananaw ng common na tao. Kasi yung maganda sa technical, baka hindi naman maganda sa di ba? So, binabalansi po natin yan. At taon-taon po nagpapalit talaga tayo ng mga jurors po. Or at least majority. Kanya-kanyang choice yun. Kanya-kanya. So, yun po, pag may nananalo, minsan depende po doon sa composition ng juror. Kaya nga po natin iniiba-iba para hindi ngayong taon na to, love story ang runaway winner, tapos next year, yun na naman. So, iniiba-iba po natin para mag-iba-iba rin yung choice ng mga mananalo. Tsaka importante, walang switching and Wala misreading, di Wala ba? po. Wala. Yun po Kaya yun ang importante nga, At di ba? Hindi rin po namin ina-announce kung sino yung mga members ng jury para maiwasan din po yung influence peddling, yung lobbying na, After na lang. Or hindi talaga. Hindi, ina-announce namin yan Sa sa gabi awards rin ng night. parangal. Dapat na silang manood lahat. Yes. Napanood na lahat. Nagbabakbakan na sila ng deliberation. Hindi ang Ay, ang deliberation Ano pa, 26? 27 mismo. Umaga, kaya walang... Kaya walang silang league, walang image. Curious lang ako, Chair, dahil 50th year to, mas mahaba ba yung time na pinagandaan nila? Yes. Kaya walang summer MMFF. Last year, oo. So, Kaya 1 hindi year. tayo nag-summer last year dahil nga we want to focus talaga dito. Nakita niyo naman siguro yung preparations natin. I mean, yung results ng mga preparations natin. Ang dami natin mga promotions at mga activities. Makikita niyo mamaya kung gaano kaganda yung ginawa natin entablado, yung Yung budget ng entablado. Well, ex-deal po yan. So, So, wala pong ginastos ang MMFF. fairness. So, in-ex-deal po na. Tapos kumuha kami ng mga sponsors. Thank you, Thank you, Chair. Chair.